rito. Ang laki-laki pa rin ng lugar, di ko kaya libutin. Oo, babagsak ang ovaryo ko. Ayan. Alam mo, parang ako robot. Kahit sa Pilipinas, kahit saan ako pumunta, kahit sa kalsada ko, yung mga tao magsisiguro, sample, sample! Ako lang parang sample din ako ng sample. Isang araw, hindi ko mabatay. Nasa highway ako, may simingo ng sample, sumayo naman ako, may pamarating na bus. Hindi na naabatan. Nakakaloka. Hindi ako makapagpos, iihig kasi ako. Mahirap umihin ang bakla, nababasahin ko, at yung ulo kasi nabasay. Kaya pag umiihi ako, hindi talaga tulubos ang lumalabas yung tubig. Pag ihi, papasok sa isa pang butas, paikot-ikot lang siya basta. Kaya minsan umiiyak ako, pang hihihi na pa rin lumalabas. Pag hirap kasi umiihi pag bakla, diba? Hindi ka tulad yung mga lalaki. Yung mga lalaki, susub-sub lang sa urinal, iihi na ng ganyan. Eh, hindi ko naman kayang gawin yun. Yung iba namang bakla, alam ko, babae talaga, diba? Papasok sa CI ng babae, tapos uupo, diba? Nagro-rolling pa ng panty ko. Supervisor? Supervisor. Habang nagsusok, nagra-round siya talaga. O dry run lang. Diba? Nakain akong buhok. Diba ganun yung mga bakla? Uupo ng ganyan. Kala mo girl talaga. Kala mo may bebe. Diba? Kaya hindi ko pwedeng gawin yan. Kasi dati trinay ko yun. Umupo din ako. Ang haba nito. Yung ulo sumuso sa tuloy. Pagkas ko, inikinig ko. May C80 ba dito? Ano yung magic ng bunch? Nakakalok. Ang haba kasi talaga dito. Sabi ko nga sa nanay ko, ano ba yan, Nay? Yung mukha ko mukhang kabayo. Tapos yung ari ko, laki-laki pa. Sabi ko, ganyan talaga anak. Pag ang mukha kabayo, ang ari ang yamado. Huwag ba? Nakita nga ito dati ni Cesar Montano eh. Pumasok sa dressing room ko, sabihin siya, eh umiihi ako, nakita niya yung bird ko. Lalooba siya. Sabi, yan! Vice ganda, kaginig ang haba ng bird mo. Sabi ko, mahaba talaga yan. Ikaw, Cesar, bird mo maliit. Kasi nga, buboy for sure. Diba? Unang beses ko palang nakakapunta rin sa Doha, Qatar, pero nakakatuwa kasi ang mga mukha ninyo ay sadya namang welcoming at talagang warm-warming yung pagkakaroon. Honestly, papunta ako sa airport sa Maynila, natakot akong tumuloy kasi binabasa akong article na may mga nag-aabang daw sa akin dito, papatuhin daw ako ng mga check-in kasi parang bakla daw ako. Diba? Sino ba sabi sa akin ng bakla ako? Masyado sila chismoso. Sa immigration pa ka lang, tinanong na ako. Sabi, bakla ka ba? Sabi, hindi, adik ako, nag-trip lang. Nag-trip lang ko. Nasa ko, taumpuy ako. Natakot ako talaga. Pero in-assure naman ako ng organizers, ng promoters, wala, chismis lang yan. Sabi ko gano'n. Nagitutuloy na nga ako, ang daming Pilipino nag-aabang sa'yo. Pagdating ko sa airport pa lang, ang daming Pilipino nag-aabang. Tinitinig ko yung mga mukha, Diyos ko, mga pinagkakakutangan ko dati. Inaabangan ako sa airport. Pero iba talaga. Iba talaga ang warmth ng mga Filipinos kahit sa company ka. Diba? And as early as now, I would like to say thank you so much sa inyong lahat sa pagpunta dito. Kasi sobrang na-appreciate ko yan eh. Yung pagpili niyo ng ticket. Kasi alam ko naman, ang buhay niyo rito, hindi naman ganun kasarap, hindi naman ganun kadali. Diba? Yung pinapili niyo ng ticket, hindi naman yung basta pinupulot lang o hinihingi sa mga kaibigan o sa kamag-anak. Yung pinapili niyo ng ticket, pinaghihirapan niyo yan, kaya na-appreciate ko. I should know, kasi yung nanay ko po ay OFW din. Kaya alam ko kung paano pinaghihirapan ang pera niya. Hindi yan sinasayang. Kaya gusto ko sa lahat ng gagawin ko ngayon, i-assure ko na mababawi niyo kahit paano yung ginastos dito sa ticket na ito. Kung sino mag-enjoy, lumapit lang dito. Sasaktan ko. Sasaktan ko talaga, di ba? Kasi kahit naman sa Pilipinas, ang hirap-hirap ng mag-show. Kasi nga, di ba, yung mga tao walang trabaho, walang pambili ng ticket, di ba? Kaya yung mga tao nasa bahay na lang. Hindi na sila
natutulog, tapos at saka dito kailangan on time mag-start, kaya kung delayed man kami ng kaunti, gusto ko mag-sorry kasi di ba, yung oras ko, di ba, talagang kalkulado, dahil may trabaho, di ba, maraming ginagawa, hindi pwede magpa-petics-petics. Sa Pilipinas kasi, kahit magsimula kami ng alas 12 ng madaling araw, okay lang. Kasi wala na sa trabaho, kinabukasan. Pwede silang magpagod, pwede silang magpuyat. Matutulog kahit madaling araw, gigising ng tanghali, bibliosi, chismisan, tapos tulog ulit. Pero dito, pagod kayo lahat, kaya nakakatuwa. Wala na kayong tulog, pagpasalamat na kayo kung walang tulog, yung iba nga walang gising. Diba? Wala ka mang tulog, nakikita mo pa rin yung mga kaibigan mo, yung mga mahal mo sa buhay, nakikita mo pa rin ang ganda ng mundo. Yung iba, ang haba ng tulog, wala nang gising. Kailangan pang bigyan ng 100 days para makabalik ulit sa mundo. Diba? Yung nangyayari mo nalastas. Nanonood mo kayo ng 100 days? Lalabas ako dyan, abangan nyo. Sa ending, ako po yung susunod ng mamama. Nanonood kayo Showtime? Oo, ang lakas-lakas ng Showtime sa TFC, kaya maraming salamat. Nanonood kayo ng Gandang Gabi, Vice? Anong problema nyo? Kaya lang sinisigawan nyo. Nakakatuwa. May mga Ilocano ba dito? Kasi yung nanay ko Ilocano. Eh di ba, ay Ilocana pala, makisip yung lalaki yung nanay ko. At saka kayo sa kapunta, di ba? Nakakatawa yung mga Pilipino, magkakaiba man ng lugar sa Pilipinas, pero pagdating dito, ay isa lang. Hindi ko makakalimutan mga Ilocanos kasi ang first boyfriend ko Ilocano. Ilocano talaga. Matipid. Hindi ba kuripot, matipid lang. Nakakaloka. Tipid-tipid. Susubo ko na lang yung ulo. Sabi, hindi ko pwede pinagpalaan. Tsaka, nag-itlog na lang muna. Tipid-tipid, hindi ko rin diretso. Oo. Tapos nakakapagod. Pag mag-bumili lang kami, nakakapagod. Kasi ikurot. Oo. Habang tinitira ko yung mga ritual-ritual. Tapos kung ano yung sinasabi, may katoy, ikot yun, nakikita ko yung transformers na ulo lang. Sabi ko, agurin ka, okay na, nagtakya, okay na, nagbanse. Oo, may mga ritual kasi tirahin mo sa sayo, tirahin mo sa sayo. Kaya ko yung tira siya sayo, hindi ko kaya, kung tinitira ko, umakit pa ng rice terraces. Pag-isip ko yung kwenta ito, puro broccoli. Sabi ko, ano naman pupunta siya? Nakakaloka. Kasi susunod na pwede ko, Batanggenyo naman. May mga Batanggenyo na rin. Iba ang mga taga-Batangas, di ba? Parang matipuno, di ba? Lalaki, barako. Nagkaroon akong boyfriend dati, taga-Nasugbu. Oo. Diyos ko, yung first night namin mag-big love. Ay, gusto ko pagpasok, napatingin ako, ang sakit! Aray! Halo, kapatid ko, duguan ako. Kasi hindi ko, balisog pa rin yung pinapasok. Sobrang takot ko, napatakbo ko. Sabi ko, ay, napantay na! Takbo ko lang takbo sa sakit. Napantay ako sa Laguna. Ang bakit ng boyfriend ko, Tagalaguna. May mga Tagalaguna ba rito? Yes! Iba ang mga Tagalaguna. Oh. Pag matatapos ka na, pag may lalabas na siya, abangan mo, lumalabas buko pa eh. Tapos yung breakmate na to, nakalagay, Colette's the original. Oo, may nasubo nga ako. Pag subo ko, upo ko ng upo, pag di ko ispasol pala. Diba? Iba ang mga trip. Mga taga-Bulacan ba rito? Yan, yung mga Bulacan, yun ang masarap kausapin kasi diba, magaling silang managalo. Diba? Pero hindi naman lahat ng taga-Bulacan okay. Kasi may nagkaroon ng boyfriend dati, taga-Bukawi. Diyos ko, na-trauma talaga ako. Ang lumalabas, puro quickies. Tapos yung aking may tattoo din, nakalagay Piccolo. Yung ko, puro pulbura pagkatapos. Iba-ibang experience, pero hindi ko talaga ipagpapalitan mga Pilipino kahit sa kapunta sa ibang bansa. Yung iba yung mga puti, di ba? Ang lalaki. Pero sa Pilipino, hindi naman ganun kalalaki, pero okay lang. Kasi yung Pinoy, kahit hindi ganun kalaki, ay nako. Pag tumigis naman, sobrang tigas, pwede kang magsampay ng kasama mo. Di ba, ang tigas? Di ba talaga? Kasi iba yung korte, di ba? May baluktot sa kaliwa, may baluktot sa kanan, may mataba, may mahaba, may makulo. Yung boyfriend ko, pag may nakabaon ako, bakit na bakat? Kala ko, laki-laki, iba na mabuhok ko na. Nakatintas pang gano'n.
sample yung libre ng korte katon. Kaya pagsubo pa, ikot-ikot ko. Pero nawala na nakatisala ng bulan ko yung bongga. Nakakatuwa. Kanina nandun ako sa sa lobby ako, pagdating namin. Eh nakapasok, malaki na palang pumasok, pero may mga ilang nandun sa labas, hindi pa nakapapasok. Tapos yung isang girl, hindi niya ako nabukaan kasi nakasombrero at saka nakashades ako. Kaya nakaharap siya sa pinto, sabi niya, excuse po. Tapos pa, may pahamak ba siya? Ano yung tumili? Sabi ko, tinanggal ko yung shades ko, sabi ko sa Ali, excuse po. Kasi nakita niya ako, nabigla. Sabi, ay! Boys, ganda! Kala ko na-stroke. Sabi, ay! Boys, ganda! Sabi, ay! Nandito ka! Sabi, wala po, picture mo lang. Punta ka kagalawa ko. Nakita na nga ako, tatanungin pa. Nandito ka? Hindi, wala po. Nagpadala lang ako ng present. May mga ganyan. Tapos may waiter doon sa hotel na pinag-check-in na namin. Ang gwapo, Pilipino. Sabi ko, ay, Kate mo, anong pangalan mo? Sabi, ako po. Hindi, sila, anong pangalan mo? Nasa na maayos ng mahay ko. Ang dami din ng tao, alam mo yung sagot, itatanong pa. Saan ka nakatira? Ako po. Hindi ako, saan ako nakatira? Pakihatin niya. Ano yung buwan siya? Sa Pilipinas ang daming ganyan. Mainit na ulo mo kasi mainit, tapos traffic, marami ng problema. Dadadalo pa naman ganyan kausap na parang kasira ulo. Dati mahilig ako mag-jeep. Ayoko nang masikip, kaya nag-aabang ko ng jeep na wala ka nalang sakay. Pag sakay ko dun sa jeep ko, nasakay. Ako lang mag-isa, sabi ko, bayad daw. Sabi ng mama, ilan to? Sabi ko, mama, may mga nakikita ka naman ito. Eh, mag-isa lang naman ako. Parang tama, tatanong pa, ilan to? Sabi ko, marang dalawa, libre na kita, nakakahiya naman, dalawa lang ang tayo dito. Sa init ako lang sabi, mapala! Baba ka na? Kaya sakay ko yan, doon ako sa bubong, mas presto doon. Para nga, diba? Mababa na ako! Sa tabi na, hindi sa gitna, kung may paparating sa sakyan, para mapahamak ako, hayo ka. Tapos naniwala, binababa ako sa gitna ng kalsada. Kaya may paparating na taxi, napundul ako ng taxi, pagbagsak ko sa kalsada. Dumating driver siya, ay, sorry, nasaktan ka. Hindi, nasarapan, isa pa. Dito pa. Ano ba? Bila nakakaliwan ako. Talagang mo na. Kontado ka, nakasagasa ka, tatanong mo kung masakit. Sino na sabi sa akin nag-enjoy? Ano ba ito? Opportunity? Gago? Nakakasira ng ulo. Tapos sa best na drive ako. Wala na akong nagpula na yung gasolina ko. Sabi ko, ay naku, baka tumirig ako. Dahil ako ng Petron, gasolinahan. Pagbukas ko ng pitala, sabi ng gasolina. Papagas, sir. Hindi, yosi lang. Para sa puta yung lahat. Sabi ko, ano ba to? Petron to. Tapos tatanong mo, papagas, sir. Hindi. Ako ko fine. Anong dextrose rito? Unleaded? Tama. Sabi ba, sir, bakit? Check natin gulong, sir. Bakit? Apat pa. Ngayon ba? Tatlo lang? Kahit sa ospital. Nung nakaraan, tinanong ko yung pamangkin ko sa ospital kasi kaharot, tawa kami ng tawa, buntis, binugo. So, dinala ko sa ospital. Sabi ko, nurse, doctor, emergency! Tapos sabi nung nurse, ay! Sabi niya, ilang buwan na po? Sabi ko, kabuhanan. 9 months po. Hindi, 34. Kabuhanan nga, di ba? Ano ba ito? Hayo? Di ba kabuha na 9 months? Tanga-tanga. Eh, dinudugo na. Sabi, ay, ano po yan? Mga anak na. Hindi, papatira ko pala. Kasama ko, papatira ko. Alam ka na siya, dinudugo, tatanong kung mga anak. Sabi, teka lang po, tawagin mo si Doc. Hindi, yung guy, tawagin mo. Kung may pagkutangin na, pasok sa pepe. Sobrang tagal ng doktor, lumabas na yung bata. Pagdating ng doktor, lumabas na yung ulo. Sabi, kahit ano yan? Ulo mo sa doon? Ulo mo nung ari ng